At ngayon po para po alamin na po natin ang update tungkol nga po dito kay Bagyong Odette na nandito pa rin po sa ating farm. Makakasama po natin si Mr. Hener Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Good morning, Amor. Mga kababayan, magandang umaga po. Mr. Kitlong, ano na po ba ang kasalukuyang lagay nito nga si Typhoon Odette na kahapon nga po ay lumakas pa at saan-saan po ba ngayon nakataas ang ating mga storm warning signals? Well, sa ngayon po, as of 4 a.m., ang layo po ng bagyong si Odette ay nasa 410 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin po nitong malakas na hangin na umaabot ng 175 km bawat oras at bugso ng hangin na umaabot ng 210 km bawat oras. Ito po ay patuloy na kumikilos hilagang kanluran na may bilis na 15 km bawat oras. Kung hindi po magbabago itong bilis at galaw ng bagyong si Odette, inaasahan po na sa linggo ng umaga makakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Mr. Kitlong, meron pa po ba tayong itinaas sa mga storm warning signal? Nadagdagan po ba ito dahil kahapon po umabot na po tayo sa signal number 2? Ngayon po ba tumaas pa po itong mga signals natin? Opo, sa ngayon po nakataas po ang public storm signal number 3 sa Batanes Group of Island, samantalang ang signal number 2 ay nakataas naman sa probinsya ng Apayao, Cagayan, kasama po ang Calayan Group of Island, ganoon din po ang Babuyan Group of Island. Samantalang ang signal number 1 ay nakataas naman sa probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Abra, Kalinga at Isabela. Naku, ayan po mga kababayan, umabot na po hanggang signal number 3. Ito po mga babalang binigay po ng Pag-asa. Dahil po dito, Mr. Kitlong, inaasahan po ba natin na magla-landfall itong si Bagyong Odette? At ano po ba yung mga senaryo na pwede po mangyari sa mga susunod na oras? Opo, base po dito sa forecast track ng ating opisina, makikita po natin na ang kilos po ng bagyo ay hilagang kanluran at base po sa bilis at galaw nito, maaari po itong maglandfall dito po sa may Batanes Group of Island sa Sabado po yan ng umaga. Ayun po, para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Batanes Group of Islands, narinig naman po natin na posible po na mag-landfall dyan itong si Bagyong Odette. Pero syempre, tutok pa rin po tayo sa mga pagbabago na pwede pong maganap sa mga susunod na mga oras. Mr. Kitlong, mula naman po sa napakabagal talaga na pagkilos itong si Bagyong Odette, yan po 7 km per hour, na umabot po ng 13 km per hour. At ngayon nga po, umaabot na po yung bilis nito sa 15 kilometers per hour. So mapapansin po natin, bahagya pong bumibilis itong takbo o galaw nitong si Bagyong Odette. Ano po ba ang dahilan ng pagbilis ito at bakit din po nagkaroon tayo ng pagbabago dito sa direction? Dahil po nitong mga nakarang araw, consistent po ito sa westward direction. Ngayon naman po ay naging northwest na po ito. Opo, nagbago po yung bilis at galaw ng bagyong si Odette sa kadahilan ng yun pong tropical depression na narito po sa may Vietnam, nalusaw na po yun kahit wala na pong nakakaharang sa kanya at yun po, lalo po hong lumakas ang bagyong si Odette kahit kaya po niyang labanan itong high pressure area kahit nagbago po at naging hilagang kanluran po yung kanyang takbo. Naintindihan na po nating lahat yan at ano naman po ang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Biyernes? Yes, sa ngayon po, ang dulong Hilagang Luzon ay makakaranas po ng masungit na panahon dahil po yan sa bagyong si Odette. Samantalang dito naman po sa may Mimaropa, Western Visayas, probinsya po ng Cavite, Laguna at Batangas, magkakaroon po yan ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan, sanhi naman po ng habagat. Samantalang yung nalalabing bagay naman po ng Kabisayan, magkakaroon po ito ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At ang Mindanao ay magiging bahagyang maulap na lamang na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ngayong alam na po natin na magigilagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes, I'm sure marami rin po ang nagtatanong kung ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa darating naman na weekend. So ano po bang inaasahan natin ngayong darating na Sabado at Linggo? Opo, ang bagyo pong si Odette ay inaasahan na lalabas po ng Philippine Area of Responsibility sa linggo ng umaga. Kaya by weekend po, Sabado, Linggo hanggang Lunes, may mga pag-ulan pa rin pong mararanasan. Ang Luzon, ganun din po ang Kabisayahan. Alam na po natin kung ano po yung dapat nating paghandaan, kaya dapat po ay lagi po tayong may dalang panangga sa ulan at dapat lagi po tayong mag-monitor sa mga updates. Ayun, maraming salamat po Mr. Kitlong sa ibrahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong mga reminders sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po ngayon na umabot na po sa signal number 3 itong binigay ninyong babala?
Well, mga kababayan, isa pong napakalakas na bagyo ang papalapit po dito sa Northern Luzon. Yung mga kababayan po natin dyan, iba yung pag-ingat po, mag-monitor po tayo para malaman natin kung nasaan na itong bagyo. Ganun din po yung mga kababayan natin mga isda, wag muna tayong pumalaot, lalo na po dito sa silangang bahagi ng Luzon, ganun din po sa silangang bahagi ng Kabisayan. Masyado pong mapanganib ang mga lugar na yan, lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat. Maraming salamat po muli. Ayan nga po at ngayon po natin si Mr. Hener Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa.